O, top 10 provinces with biggest flood control contracts. O, taas ang kamay kung kasama yung syudad nyo rito. Anong number 1? Bulacan. Cebu, alam mo, nakakaawa yung mga tulungan po natin ng Cebu. Talagang lumubog sila. Isipin nyo. Dahil sa mga magnanakaw, daming patay. Alam mo, nung pinapanood ko yung mga videos na nangyari sa Cebu, nagdudugo yung aking puso dahil naiisip ko, bakit ba nangyayari to sa Pinas? Yung mga inosente, patay. Yung mga magnanakaw, buhay. Parang pag tiningnan mo, asa ng hustisya? Diba? Tapos, asan yung mga congressman? Ang balita namin dito, yung mga congressman dyan sa Cebu ngayon, nasa ibang bansa. Animal kayo, kailan kayo pupunta dyan? Si Bongbong Marcos pupunta pa din daw dyan. Nag-announce pa. Wag na kayo mag-si-announce. Pumunta na lang kayo dyan kung tumulong na kayo. Di ba? Announce pa kayo eh. Di, calling, totoo ba yun? Kayong mga congressman na dyan sa Cebu, wala daw kayo. Hindi ko alam kung totoo to ha. Kaya tinatanong ko, sa mga taga Cebu, kung nanonood kayo, andyan ba yung mga congressman nyo? O yung iba nasa ibang bansa dahil natakot, dahil lumubog, at kasalanan nila, isipin mo, pangalawa ang Cebu sa pinakamaraming flood control contracts. And yet, ganun ang nangyari. Ilan ang inano nila dyan? 26 billion. Daming numero, hindi ko na nga kayang basahin to eh. Alam mo naman yung aking utak, hanggang milyon lang. Yan lang nakita nating pera. O, ang pangatlo, Isabela, Tarlac, Camarines Sur. O, ilagay nyo dyan ha, kung andyan yung probinsya nyo, ilagay nyo. Albay, Pampanga, Leyte, Pangasinan, Misamis Oriental. Yan po, yan po ang mga probinsya. Ang gustong kausapin ng Senate President si Tambi at si Gutesa. Ang Kamara ang gustong imbestigahan Davao. Mga animal kayo. Ang gusto nyong imbestigahan Dolomite. Di ba? Ito ay July 22 to May 25. So ito, panahon mo, Bongbong Marcos. Kawawa ang Cebu. Alam mo, kung hindi ito hinayaan ni Bongbong Marcos at ni Tambi, yung mga patay ngayon sa Cebu, dapat buhay pa yun. Pambira. Nag-swimming yung mga kotse. Masakit yun ha. Kasi hindi naman kami katulad ninyo na mayayaman. Karamihan ng bumibili ng kotse, hindi cash. Hulugan niyan 60 months. I know that. Sipin mo, lubog yung kotse mo, hindi pa bayad. Tapos kayo, hayahay, may bahay sa Forbes. Ang gagago nyo. Wala na kayong konsensya. Tapos ayaw nyo magsi-resign. Dapat naman magsi-resign na kayo. Hayaan nyo na yung may kakayanan. Wala kayo talagang konsensya. Bongbong, anong gagawin mo rito? Kasalanan pa rin ni Duterte yung Cebu. Kasalanan pa rin ni Duterte yung Bulacan. Pati siguro yung kapalpakan mong pakikipagkamay dyan, animal. Ha? Kasalanan pa rin ni Duterte. Tingnan mo itong mga to. Wala kayong kwenta. O ito next, tingnan po natin. Kaya naman, hindi ko rin ma-blame si Congressman Kiko Barsaga kung sabihin niya to eh. Okay, hindi ko po sinasabing perpekto si Congressman Kiko Barsaga ha. Baka sabihin, bakit pag kami ginawa itong kapalpakan, bakit lagi mong inaano? Hindi. Kasi dito sa atin, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Para sa akin,
Tama naman 'tong mga quote cards na ginagawa niya, 'di ba? Halimbawa ito, anong sabi niya? Walang mamamatay sa Cebu kung walang ninakaw si Marcos at Romualdez. Corruption kills our citizen. Hindi mo because this is public knowledge. Ha? Hindi mo masisisi kung ganito ang iniisip ng majority ng mga Pilipino ngayon. Pilipino sa ating bansa, lalo na yung mga Pilipino na nasa ibang bansa. Masakit sa loob nila yung nangyayari. Gaya nga na sabi ko, asa ng hustisya? Ba't ako naniniwala sa Diyos that in the end, there will be a time of reckoning. Mananagot sila. Whatever you sow, you will reap. Magtanim ka ng pagnanakaw at dahil sa pagnanakaw mo, maraming namatay. Pananagutan mo yan. Pananagutan ng pamilya nyo yan. Kaya hindi ako naiinggit sa kanila Sa totoo lang. Kahit ang dami nilang pera. Because I know, somehow, magdudusa yung family. And I don't want that. Isipin mo, ako, to tell you honestly, naniniwala ako sa sinabi nito ni Kiko Barsaga. Kayo ba naniniwala? Dahil kung maayos yung ginawang flood control dyan, huwag na natin isisi nung panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy. Huwag na nating idama yun. Kasi pinakita ko sa inyo ang laki nung budget patungkol sa flood control. Kung meron man silang pagkakasala, hindi ko sinasabing meron yung mga nakaraan. Binadgetan nyo nga. Kaya nga nyo binadgetan. Naiintindihan? Para masolusyonan yung problema ng baha. So kung may pagkakamali yung before, wag na nating sisihin. Kaya nga nandiyan kayo Kaya nga kumuha kayo ng pera para magkaroon ng flood control projects. Bakit nagkabaha pa rin? Ngayon may parating daw malaking bagyo. Magsisisihan na naman tayo. Ano, sisisihin nyo na naman yung matanda sa dahig? Kaya walang mangyayari sa Pilipinas. Itaga nyo to sa bato. Maraming malulunod na Pilipino dahil dyan sa magpinsan na yan. Because they are not willing to do what is necessary. Ang gagawin lang yan, ituro si Duterte. Hindi hinaharap yung sitwasyon. At ito na tayo sa bingid. May parating. Super typhoon. Anong gusto nyong gawin? Sisihin ko si Sara. Sisihin ko si PRRD. Sisihin ko si Pulong. Di ba? Malulunod ang mga kapwa natin. Asahan nyo yan. Hindi lang sa Cebu maraming mamamatay. Dahil sa ugali nito mga nagda-divert ng problema. Imbis na hinaharap, inaamin ang pagkakamali, haharapin at susolusyonan. Wala. Puro kayo turo. Mga loko-loko kayo.